Hinimok ng Social Security System ang mga employers ng pagkukumply sa tamang pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado kasabay ng paglulunsad ng Nationwide Run After Contribution Evaders or RACE program. Isa ang SSS Dagupan Branch ang nagsagawa ng nasabing programa kung saan nasa 10 mga employers ang kanilang binisita upang mabigyan ng notice order na kailangan nilang mag-comply sa loob ng 15 araw. Kinabibilangan ito ng 6 sa bayan ng Bayambang, 2 sa Calasiao, 2 naman sa Dagupan City dahil nangangahulugan itong lumabag sila sa ilang violations gaya ng non-registration, non-remittance at under-remittance o under-reporting para makatipid sa contributions. Ayon kay VP Vilma P. Agapito, ang Division Head ng SSS Luzon Central 1, na ang RACE program ay mandato ng kanilang tanggapan na gawin taon-taon sa lahat ng branches sa buong bansa upang matarget ang 11 operasyon sa isang taon, ngunit ang naging mandato nito sa kanyang sinasakupan ay gawing 15 operasyon. Anya ng hakbang na ito ay upang bigyan ng pagkakataon ng bawat employers na bayaran ng kanilang mga pagkukulang o isettle ang kanilang mga naging violations sa SSS law upang hindi mauwi sa pagmulta o pagkakakulong. Idinagdag niya na ang pagkakaroon ng kaso ay nakakaubos ng oras at pera para sa mga employers, kaya naman mas mainam na sumunod na lamang sa batas o mag-comply na sa kanilang tanggapan. Napakahalaga ng ating RACE program kasi ito yung nationwide na ginagawa natin. No? Hindi lang itong Dagupan branch but lahat ng branches are required na mag-conduct ng RACE. Actually, this is part of our deliverables of our commitment. No? So, we are required to conduct 11 RACE operations within the year. Pero ako naman as head ng Luzon Central 1 Division, I require all the branches within our division na exceedan namin yung 11 na target. No, so we aim to conduct 15 races within the year sa ating area. So kung 15 yan, siguro pagdating ng June, tigdadalawa na ang ikakandak naming race until December. Kasi napakahalaga nitong race dahil binibigyan pa ulit namin ng pagkakataon ang mga employers. No? Nabigyan na sila ng demand letter pero wala pa rin silang compliance. So pag na kasama sila sa race, bibigyan namin sila ng notice order na kailangan nilang mag-comply within 15 days. Pag wala pa rin silang compliance after 15 days, that's the time na i-refer na namin sa Luzon Central Legal Department for appropriate action. No, so pwede na silang sampahan ng kaso kasi meron na silang demand letter initially. Tapos notice order from the race. Ano na 'yan? Pwede na silang file ng kaso, no? So sana pag na subject sila sa race, i-take na nila yung opportunity na mag-comply within 15 days para maiwasan na yung gastos. Kasi pag nag-file ng kaso, may abogado yan. Gagastos pa sila. Pag umabot pa yan ng warrant of arrest, kung ayaw nilang makulong, magbibil pa sila. So, hindi lang expenses ang may incur nila, yung oras, yung gastos, yung pagod, no? So, mas maganda na mag-comply na lang sila so that hindi na sila aabot doon sa legal legal aspect natin na mapatupad pa sila, no? So nananawagan kami sa lahat ng mga employers na sana ay gawin nila yung obligasyon nila sa SSS, obligasyon nila sa SSS law, and syempre obligasyon nila sa kanilang mga kasama, mga katrabaho, mga employees. Kasi alam naman natin na pagka naguhulog on time yung employer, we are sure na mas masaya ang empleyado na magtrabaho, mas magiging productive. At alam natin na kailangan ng social security protection ng ating mga empleyado so that in times of contingencies, magkasakit man sila, ma-disable man sila, no? And syempre yung future nila pag na-separate, nag-age ng 60 or 65 or upon separation, meron silang aasahang retirement benefit. At syempre, in case of death, hindi natin kasi alam ang buhay, no? So in case of death, pag namatay ang member, nakahulog lang ng at least 36 months, excluding the semester of pagkamatay, at may surviving spouse, may mga minor na anak, hanggang 5 minor children, magpe-pension ng surviving spouse, magpe-pension din ang mga anak. No, so ang isipin natin, hindi lang yung
present, isipin natin ang future, isipin natin ang benefits, ang kapakanan din ng ating mga mahal sa buhay, hindi lang sa sarili natin. So aside from that, yung mga short-term benefits natin like sickness, maternity, and of course yung ating loan privilege, pag regular na naghuhulog ang member, maa-avail nila ito. Kasi ang salary loan kailangan may 6 months na contribution excluding the month ng kanilang paglo-loan. So kailangan talaga regular ang paghuhulog. Ganon din sa sickness and maternity. Kailangan may at least 3 months or maximum of 6 months within excluding semester of contingency within the 12-month period para makapag-avail nitong short-term benefits na ito. So kung hindi sila currently na nagbabayad, hindi sila makakapag-avail ng sickness benefit, wala ring maternity benefit. Ang maternity benefit natin ngayon ay maximum of 70,000. No, so yun na ang panawagan natin sa ating mga employers na pag nabigyan sila ng billing letter pa lang, no, sana mag-comply na sila. Pag nabigyan na sila ng coverage letter, i-register na nila ang business at i-register na ang mga tauhan, mga employees. Paliwanag naman ni Attorney Einstein D. Eugenio ng Luzon Central Legal Department ng SSS, ang mga lumalabag sa batas ng kanilang tanggapan ay maaaring makulong sa 6 hanggang 12 taon at pagmultahin. Ngunit bago makarating sa ganitong punto, mayroon pang mga prosesong dapat daanan at nagbibigay naman sila ng oras para sa mga employers. Pagbabahagi naman nito na ang mga employer ay mahalagang katuwang sa nation building dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya kung sila ay magsasara. Dahil dito pinayuhan ni Atty. Eugenio ang mga employer na makipagtulungan sa SSS para sa ikaunlad ng bansa. Actually, yung mga ibang employer namin, napag-uusapan namin ni Engineer Prepo kanina, bakit daw hindi ka nagko-comply yung mga employers sa pagbabayad? Doon may batas naman ng DILG na magbayad. Ang mga common reason po niyan is alam nila walang pangit ang SSS. Hindi nila alam ang violation ng SS law is a criminal case. When you say criminal case, criminal charges, di attach ang civil aspect nito. So may pagkakulong at pagbabayad ng damages. Okay? Ano nga ba yung mga violations sa SSS para masampahan ng isang employer or business establishment na kaso? Una, non-registration. Ito hindi niya pagre-registro sa kanyang negosyo. Karamihan kasi sa mga establishment, pagkakuha nila ng DTI, business permit sa munisipyo o city hall, nakakaligtan, tas BIR, nakakaligtan na nila ang SSS. Kaya during our race operation, we are reminding them, isama niyo naman kami sa kinukuhanan niyo ng permit, maliban sa business permit, DTI, BIR, isama niyo kami SSS. So, non-registration. Pangalawa, ito yung non-remittance. Ito yung mga, halimbawa may empleyado siyang 10. Hindi niya, dinididakan niya ito ng contributions. Kasi di ba may kaukulang deduction din ang share ng employer sa employee. Hindi niya nire-remit sa SSS. So, non-remittance. Ano ba? Under-remittance. Ito yung under-reporting or under-remittance. Ito yung kapag ang empleyado niyo 100, nire-report niya lang 50 para makatipid ng contributions. Yun, under-remittance. O kaya, ang sweldo ng empleyado naman is under 20,000 pero nire-report niya lang sa amin 10,000 para makatipid siya sa deductions. Those are some of the violation ng SSS. Pinaka-common dyan, non-registration ng kanilang business at non-remittance ng contributions. Ano ang parusa? So, before tayo pumunta sa parusa, nagkakaroon muna tayo ng due process. Ang due process na to, yung mga account officer in charge ng mga negosyo, actually, they're doing extra mile para kolektahin sila before mapunta sa legal department. Ano ginagawa nilang extra mile? Nagpapadala sila ng mga billing letter, reminding the employers na mag-register na kayo, magbayad na kayo ng SS contribution sa mga empleyado nyo. Pinupuntahan din nila personal para to remind them also, armed with letter of authority, yung mga account officer, dire-remind yung mga employers kinakausap na mabuti para magbayad. Pero wala pa din. So, the account officer are forced now to refer that to legal. Ano ginagawa nila? Dire-refer nila para mapadala namin ng demand letter. So, sa demand letter, meron silang 10 days to comply. Di pa sila nagko-comply. Di pa natatapos ngayon yung proseso namin. Nagkakaroon pa kami ng raise, giving them additional 15 days pa para mag-comply.
So sa part ng SSS talaga, pinaka-last resort namin ang pagpapay ng kaso laban sa kanila. Kaya wag nilang sasabihin na sinisingle out namin yung mga negosyo, pinupunta namin. Hindi ang ginagawa yun kasi we are giving them ample time, ample opportunity to comply. Kung sila comply. So kapag na-file na sa fiscal, nagkaroon ng preliminary investigation, may 16 days ang fiscal para mag-resolve. Di ba sila nagko-comply ulit? Pagkatapos yan, i-aakyat na yung information sa korte. Doon na magkakaroon sila ng warrant of arrest, magpapiyansa na sila. At kapag napatunayan na talaga guilty sila sa crime charge, ang parusa sa kanila is 6 years to 12 years na pagkakakulong. Okay? To get additional, accessory to that is babayaran pa nila yung SS contributions na hindi nila nabayaran. So may imprisonment at pagbabayad ng damages. Di ba, ang dami kong sinabing process, di ba? Sinasabi ko yung process na yun para masabi nyo rin po sa partner namin media na we are giving it ample time. Hindi nga lang ample, ang dami ng opportunity para mag-comply sila. And yung mga business establishments and partners namin yan sa nation building, ayaw din namin sila pumunta kami sa kaso, makasuhan sila, mapakulong sila, kasi may ripple effect yan. Kapag napakulong, magsasara ang negosyo, mawawalan ng employment, mababawasan ang SS contribution, mababawalan ng tax. So last resort talaga na ang pagpapay ng kaso. Kaya sa part ng SSS, alas kami nagmakaawa na sa kanila, mag-comply na kayo. Kasi kapag pumunta ito sa korte, for sure 100% kami rin naman ang mananalo sa korte. Para sa programang Bombo Reports First Edition Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacomas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!